Guess, what's coming up? Tanong ni Nina. Pwede bang bigyan mo ako ng clue? Kasama ito ni Edna sa pamamasyal sa dalampasigan. Okay. It's a happy occasion. At tuwing nangyayari yon, malaking selebrasyon ang ginagawa ko. Agad niyang nahulaan ang tinutukoy nito. Bakit ba muntik niyang makaligtaan yun gayong taon-taon ay dahilan ng masidhing dalamhati sa kanya ang araw na yun? Ang kaarawan ng kanyang anak. But that year, it was going to be different. Bukod sa alam niyang buhay na buhay ito, may pagkakataon din siyang makasali sa pagdiriwang ng araw ng kapanganakan nito. Could it be... Kunwari ay nag-iisip siya. Aha! Your birthday? Galing mo ah. How did you know? Di lamang hangsaad ni Nina. A lucky guess. Totoo bang malaking selebrasyon na nagaganap tuwing birthday mo? Yup. Nakalimutan mo yatang kumain ng upo. Oops! Tinuto pa nito ang kanyang bibig. Opo pala. What's this I hear about a celebration? Tanong ni Leo na lumapit sa kanila. Nahuli lamang ito ng kaunti dahil kaninang papunta sila sa dalampasigan ay may kumausap pa ritong isang tauhan ng resort. Si Nina ang sumagot. It's about my birthday, Daddy. Ikinakwento ko kay Tita Edna kung paano natin yon isineselebrate. Yes! It's a big celebration, all right. In fact, this year I plan to invite a more famous magician, and how about a pony show for... Daddy! Tili ni Nina. Bakit? Bakas ang pagtataka sa mukha ni Leo. Ang ibig sabihin siguro ni Nina ay overage na siya para sa ganoon. May suggestion ako kung okay lang sa'yo. Sabi niya, let's hear it. Dahil nagdadalaga na si Nina, mas maganda siguro kung medyo pang matanda na ang paraan ng pagsa-celebrate ng birthday party niya. Like how? Nakahinga siya ng maluwag na makita niyang hindi makulimlim ang anyo ni Leo. Sa halip ay mukhang interesado pa itong marinig ang sasabihin niya. Ano kaya kung sa moonlight serenade natin idaos ang party? Pwedeng ayusin ang lugar para gawing angkop ang tema ng party sa edad niya? Pagkatapos magsalita ay pigil hiningang hinintay niya ang magiging reaksyon ni Leo at Nina. Si Nina ang unang nagsalita. That's great, Daddy. It has possibilities. Pakiwari niya ay mas lalo pang gumanda ang maganda ng sikat ng araw nang sabihin niyo ni Nina. Sing for me, Tita Edna. Isang mini concert. Biglang tumigil sa pagsasalita si Nina. Tila may naalala ito. Will you please sing for me, Tita? Pagway, pakiusap nito. Parang sasabog ang puso niya sa sobrang kaligayahan. Bukod sa nais ng anak niya na magtanghal siya sa kaarawan nito, naalala rin itong makiusap. Hindi katulad noon na palaging pautos ang paraan ng pagsasalita nito kapag may gusto itong makuha. In her own small way, she was able to bring about some changes in her daughter's personality, changes that would make her a better person. Ikaw, ano sa palagay mo, Leo? Naalala niyang konsultahin ng lalaki. Wala akong makitang dahilan para tumanggi. Sagot nito. Yehey! Nagtatalon sa tuwa si Nina. Ngali-ngali niyang gayahin sa pagtalon ng kanyang anak sa kaligayahang nadarama niya ng mga sandaling yun. Walang pagtatanghal si Edna sa moonlight serenade ng gabing yon at ang balak sana niya ay manatili na lang muna sa quarters niya. Nag-sleep over si Nina sa bahay ng kaibigan nito kaya ipinagpaliban na muna niya ang nakagawian na nilang sabay na paghahapunan kapag may pagkakataon din lang siya. Nagulat siya nang makarinig ng katok sa pinto ng tinutuluyan niya. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang makitang si Leo ang nasa labas. May problema ba si Nina? Nina is fine at walang problema. May lakad ka ba ngayong gabi? Bumilis ang tibok ng puso niya. I have a hot date. Gumuhit ang kakaibang kasiyahan sa dibdib niya nang makitang tila disappointed ito.
Magkikita kami ni Harrison Ford. Kanina kasi ay may nakita akong VCD ng pelikula niya sa video shop at naisipan kong hiramin yun. Dagdag niya, and she was rewarded by his smile. Saka na kayo magkita ni Ford. Tonight, I want to take you out to dinner. Iyon ay kung papayag ka. Libreng hapunan? Tatanggihan ko ba yun? Sagot niya, kahit na alam niyang hindi ang hapunan ang dahilan kung bakit sasama siya rito. Namilog ang mga mata ni Edna na makita kung saan sila maghahapunan ni Leo. Ang inaasahan niya ay dadalhin siya nito sa isa sa magandang restaurant sa resort complex o di kaya naman ay sa bahay nito. Ngunit sa baybayin sila humantong at doon ay may nadatnan silang mesa. It was set for 2 people. Complete with fine crystals, china, and linens. At sa halip na kandila ang magsilbing tanglaw nila ay 2 sulo ang nakasuksok sa buhanginan, malapit sa kinaroroonan ng mesa. It took her breath away. Nalagpasan niyo ng expectation niya sa isang romantic dinner. Nang tumingin siya kay Leo ay natuklasan niyang ngiting-ngiti ito sa kanya. Shall we eat? Nito at inilahad pa ang baso sa kanya. Pagkatapos ay magkasabay silang naglakad papunta sa mesa. It was the most perfect evening she had ever experienced. Mukhang talagang pinaghandaan nito ang lahat. Naglagay pa ito ng component na nakakabit sa generator para mag-provide ng musika sa kanila. She was completely enchanted by everything. And she felt young and foolish once more. Tila handa na naman siyang maniwala sa mahika ng pag-ibig. Maaring bunsod iyon ng romantikong ambience, ang malamlam na liwanag na nagmumula sa mga sulo, ang buwan na kahit nagsisimula ng lumiit ay may isinasabog pa ring tila pilak sa gabi, at ang magandang pagkakaayos ng mesang maaring sabihin na laan sa intimate dinner ng magsing-irog. Pero malaki ang hinala niyang hindi lang ang ambience ang dahilan ng nararamdaman niya. Maybe Leo was really a man every woman could easily fall in love with. Wala silang planong sumayaw. Parang overacting naman yata kung gagawin nila yon. Ngunit nang magkasabay silang tumayo at magkaharap sila, tila pareho silang nahimok na lumapit at ipatong ang mga braso sa isa't isa. Soon, they were moving in time with the music coming from the CD component. Next came the kiss. It seemed inevitable, somehow inaasahan na niya yun. Ngunit nang maglapat ang mga labi nila, hindi pa rin niya mapigilan ang pagsinghap sa hinandamdaming lumukob sa kanya. It was pure magic. Ilang sandaling pinagsaluhan nila ang matarnis na halik na yon bago naghiwalay ang kanilang mga labi. Ikinulong siya nito sa mga bisig nito. Kung gaano sila katagal na natili sa ganoong posisyon, wala na siyang ideya. Hinayaan na lang niya ang sarili na mabuhay para sa sandaling yun. Batid niya sa pagkakataong yun yung pagkatapos ng saya ay dusa ang susunod na haharapin niya. Dahil sa ayaw at sa gusto niya ay kailangan niyang lisanin ang naturang resort. Maybe there's a way for you to stay. May naggumiit na pag-asa sa kanyang kalooban. If Leo falls for you, he might. Natigil ang daloy ng pag-asang yun. Kung sakaling mang nagsisimula na ngang mahulog ang loob niya sa iyo, sa tingin mo ba ay ganoon pa rin ang mararamdaman niya kapag nalaman niya ang totoo? Na sinina ang pakay mo sa pagpunta sa resort? He doesn't need to know. Parang may nagbulong niyon sa kanya. Pwedeng ilihim mo na lang yun ng tuluyan. Ngunit kahit iyon ang iniisip niya ay patid niya na kung sakaling magkaroon ng katuparan ng inaasam niyang mahalin din siya ni Leo ay imposibleng ilingid niya rito ang tunay na pagkatao niya. The burden of keeping such a secret would be too great for her. After Candice, hindi na ako nagseryoso sa mga sumunod na pakikipagrelasyon ko. Pinutol ng pagsasalita ni Leo ang lihim na pakikipagtalo niya sa sarili. I must have felt that all women are like her, manipulative, materialistic, etc. Ngayon ko lang nasisimulang ma-realize na baka naman nagkakamali ako ng akala. May ipinapakahulugan ng tinging iginawa nito sa kanya.
She felt her heart swell with happiness. Kung sana ay pwedeng pahintuin ang pagpatak ng mga segundo para manatili na lang siya sa kasalukuyan at magpakalunod sa kaligayahang dulot na nangyayari ng mga sandaling yun. Pero batid niyang imposibleng mangyari yun. Pagkasyahin mo na lang ang sarili mo sa kung ano ang maaaring mapa sa iyo. With that thought, she laid her head on Leo's shoulder and allowed herself to enjoy the feel of his body against hers. Nalilito si Leo. Bakit ba nag-aatubili siyang gawin ang kanina pang inuudyok ng kanyang kalooban? Hindi siya sanay na ganoon. In the past, when he wanted a woman and she seemed willing enough, he usually didn't hesitate. At sa tingin niya ay hindi tatanggi si Edna kung magsasama sila sa gabing yon. But he couldn't bring himself to make his move. Parang hindi niya maatim na itulad ito sa ibang mga babaeng nakarelasyon niya. Napakalayo nito kay Candice. Masasabi nga siguro na kung nanaisin niyang sumuong sa isang seryosong ugnayan, ang tipo ni Edna ang babaeng hahanapin niya. Malaking bonus pa na kasundo pa ito ni Nina. He started to caress her hair. Ngali-ngali rin niyang imungkahi rito na tumuloy na sila sa bahay niya. It's getting late. Dapat siguro ay ibalik na kita sa quarters mo. Sa labis niyang pagtataka, iyon ang mga katagang lumabas mula sa bibig niya. I think so. Too. Mabilis namang sang-ayon nito. Sa sumunod na mga araw ay naging sobrang abala na sila. Bukod sa pang-araw-araw na pangyayari sa resort, dumagdag pa roon ang paghahanda para sa nalalapit na kaarawan ni Nina. Kung ilang beses pang nagkita or nagpakita si Candice, mabuti na lang at nahaharangan niya ito bago ito makaharap ng kanyang anak. Umiikot ang utak ni Leo sa dami ng mga binabalak niya para sa kaarawan ng kanyang anak. Kinabukasan kaya hindi agad siya nakatulog kahit pa mga magmamadaling araw na nang mahiga siya. At kung kailan naman nagsisimula ng pumikit ang kanyang mga mata ay saka tumunog ang telepono na siyang gumambala sa kanya. Maanghang na kataga ang kumawala sa mga labi niya bago niya hinagilap ang auditibo. Candice, do you know what time is it? Angil niya nang malaman kung sino ang nasa kabilang linya. I don't care. What time is it? Pag-hysterical nito. Ni hindi mo man lang ba naisip kung ano ang kahalagahan ng parating na umaga? This is no time to get philosophical on me. Tili nito. I'm not being philosophical. I'm just trying to remind you that it's our daughter's birthday. Or have you been so wrapped up with yourself that you completely forgot? Dahil sa pangakong iyon sa dating asawa, sa halip na nagre-relax na lamang si Leo habang hinihintay ang takdang oras ng birthday party nila, napilitan pa siyang lumipad papunta sa Maynila para tingnan kung gaano kalalim ang pagkakasangkot ni Candice sa kasong tinutukoy nito. Mabuti na lang at kilala niya ang mataas na pinuno ng ahensyang nag-iimbestiga ng kaso. Dati niya itong golf buddy at nang ma-assign nito sa Cebu kung saan may malaking sangay rin ang Seaside Haven, ay madalas niyang maimbitahan ito sa resort niya. Mabuti na rin lang at naabutan niya ito sa opisina bago ito makaalis, patungo sa isang mahalaga umanong pulong. Kilala kita, Leo. You're not one for impromptu social visits, kaya natitiyak kong mahalaga ang pakay mo sa akin, sabi ni Chief Peralta pagkatapos nitong maisara ang pinto ng opisina nito. Please have a seat. Thank you. Umupo na siya sa silyang nasa harap ng mesa nito. Now, what's this about a syndicate you mentioned over the phone? Kaswalang tinging iginawa nito sa kanya pero alam niyang bihasa itong kumilatis ng tao. He also knew that the chief was one who preferred straight talk. I haven't asked a favor from you ever, sabi niya, and I really didn't want to do it now. But it's my ex-wife who... Aha! Mukhang alam ko na kung ano ang tinutukoy mo. It's the case involving ecstasy sales in resorts and other leisure spots. Tama ba ako? At ang pinagsususpetsahang mga nagbebenta ay yung jet set crowd na kinabibilangan ng mga kaanak ng mayayamang pamilya? Mangu siya. Candice was running around with the wrong crowd and... Put your mind at ease, my friend. Sabad ni Chief Peralta. I admit, pinaghinalaan namin ang grupong madalas samahan ng asawa mo.
I mean, dating asawa mo. But then, they're in the clear. Isang miyembro ng sindikato ang natiklo at mula rito ay natiyak namin na dati ng kabilang sa mga pinaghahanap naming kriminal ang bumubuo sa sindikato. Nakikihalibilo lang sila sa mayayaman para magmukhang mayaman din. We intended to invite Candice in for questioning pero maliit na ngayon ang posibilidad na matuloy yun. Oh, thank God! Hindi napigilang bulalas niya. At least, that is one load off my mind. Thank you for entertaining me. Akmang tatayo na siya mula sa kinauupuan nang mahagip ng tingin niya ang mga nakakwadrong larawang nakapatong sa mahabang side table. Tila kuha ang mga iyon ng iba't ibang aktibidades na dinaluhan ni Chief Peralta. Mayroong kasama nito ang isang mataas na general. Mayroon ding kuha na pamilya nito ang kasama. Ngunit ang larawang umagaw ng atensyon niya ay iyong kinatatampukan ng tila isang sports event. Relay marahil iyon. Nasa akto ng takpo si Chief Peralta pagkatapos iabot dito ang bato ng isang babae. Napatayo siya. He needed a closer look at the picture because the woman was passing him the relay button. Seemed familiar. Kinuha niya ang kwadro at pinakatitigan yon. Masyado kayatang interesado sa litratong yan. Puna ni Chief Peralta. Oo, kasi parang kilala ko to. Itinuro niya ang babaeng kasama nito sa larawan. Ah, that's Edna Marcelo. Policewoman ba siya? She had a short stint with the police force, I think, but I'm not so sure. Isa na siyang private investigator ngayon at may ilang kaso na nakilaborate kami sa ahensyang pinagtatrabahuhan niya. At least, as far as some exchange of information is concerned, kuha ang litrato niyan sa isang sports fest na naglalayong paglapiti ng iba't ibang sangay ng law enforcement units pati na ang tinatawag naming multiplier force na kinabibilangan ng mga police, security guards, and the like. Do you know her? I'm not sure. Hindi pa siya handang ipaalam dito ang pagdating ng babaeng tinutukoy nitong Edna sa buhay nila. Ibinaba na niya ang picture frame. Anyway, thank you so much for everything. Kinamayan niya ito. And if you ever feel the need for some R, mamili ka lang ng lugar na may seaside haven resort. It's on the house. Isama mo pa ang pamilya mo. I think what you just did can be considered bribing a person in possession, but I accept. Nakangiting sagad ni Chief Peralta. Alam ko namang wala kang ulterior motive sa pagpunta mo rito. I wouldn't have entertained at your request if I knew you do. Thanks, Chief, sabi niya. Pagkwan ay nagpaalam na siya. Habang naglalakad siya sa koridor na palabas ng gusali ay walang tigil sa pag-andar ang utak niya. Hindi niya gusto ang nabubuong konklusyon kung bakit karakarakang dumating sa buhay nila si Edna, as he just found out. But he couldn't think of another reason for her presence at the resort. Malamang ay may kinalaman yun sa investigasyon sa pagkakasangkot ni Candice sa sindikatong minamanmanan din ni na Chief Peralta. Kung sino ang umarkila sa serbisyo ng ahensyang pinagtatrabahuhan ni Edna, hindi niya matukoy. Ganoon na lang ang pamimigat ng kalooban niya. Naikuyom niya ang kanyang mga palad. He wanted to hit something, preferably something hard. Galit na galit din siya dahil aminin man niya o hindi ay nagkapuwang na sa buhay nila ni Nina ang dalaga at napaniwala rin siya nito na tunay ang pag-aalala at pagkalingang ipinamalas nito sa kanyang anak. Iyon pala ay may ibang pakay ito sa pagnanais na mapalapit sa kanila. Halos natitiyak na niya ngayon. Inakala marahil nito na masusubaybayan nito si Candice kung magtatrabaho ito sa Seaside Haven. But it doesn't sound too logical. Kung si Candice ang pakay nito, bakit sa Seaside Haven ito ginustong magtrabaho? Pwera na lang kung hindi niya alam na annulled na ang kasal namin ni Candice. Hindi naman kasi nila ipinagkakalat ang bagay na yun. Ang mga sinabihan lamang nila ay ang mga taong kinakailangan talagang makaalam nun. O baka hindi si Candice ang tunay na target niya. Mas humapdi ang sugat sa dibdib niya sa naisip niya na yun. Posible na dahil ex-wife siya ni Candice ay
Pinagsususpetsahan din siya nitong may kinalaman siya sa aktibidades ng sindikato? Kapag negosyo na ang pinag-uusapan, kahit siguro gaano katino ang isang tao ay masasagasaan ito kahit hindi iyon sinasadya. Anyone could be bearing a grudge against him. At kung sino man iyon, pwedeng-pwede na naghahanap ito ng magagamit ng sandata laban sa kanya. It pained him more to think that Edna could be investigating him all along. In fact, it seemed the more logical conclusion. Malamang ay iyon din ang rason kung bakit hindi nito tinutulan ang mga pagkakataong nahihimok siyang halikan nito. She even encouraged him para mas mapadali siguro ang takbo ng investigasyon nito. You are losing your touch, Edna. Patuyang naisip niya. If not, you would have found out by now that I am not involved and neither Candice. Magkahalong kasiyahan at kalungkutan ang nagsasalimbayan sa puso ni Edna ng mga pagkilala niya sa kanyang anak at sa pagtuklas sa kapakanan nito. She had been away from her real job for too long. Humingi lang naman siya ng ilang araw na bakasyon at paubos na ang mga araw na yon. After the party, she had decided to leave and never to return. Babalik na rin naman sa lounge ang regular singer doon. Iyon ang dahilan na matinding kalungkutang lumulukob sa kanyang kalooban. She would be leaving her daughter behind and with that, she would close the book on that chapter of her life. Masaya naman siya dahil nakakasiguro na siya ngayon na nasa mabuting kamay si Nina. May ama ito na labis-labis ang pagmamahal dito at napapaligiran din ito ng mga taong may malasakit dito. Dapat siguro ay mag-concentrate na lang siya sa espesyal na regalo ko kay Nina. Payo niya sa sarili. Iyon ay ang mini-concert na hiniling nito sa kanya. Sarado ang Moonlight Serenade dahil doon gaganapin ang birthday party ni Nina sa hapong iyon. Nasa kwarto siya at kasalukuyang pinagmamasdan ang refleksyon niya sa full-length mirror habang nakatapat sa kanya ang damit na balak niyang isuot sa kanyang pagtatanghal nang may kumatok sa pinto. Si Leo. Kagaya ng madalas mangyari, parang bumilis ang inog ng mundo, sanhi ng ideyang makakaharap niya ang lalaki. It's about time he shows up anyway. Ayon sa nakausap niyang katulong ay kaninang umaga pa raw ito umalis at walang makapagsabi kung saan ito nagpunta. Ngunit sa matinding disappointment niya, hindi si Leo ang bumungad sa kanya nang pagbuksan niya ang kumakatok kundi si Winnie. Nakausap mo na ba si Leo? Tanong nito na kababakasan ng pagkabahala ang muka. Hindi pa nga eh. Wala pa ba siya? Umiling ito. Sinusubukan ko siyang tawagan pero ring lang ng ring ang cellphone niya. As far as I know, he has no appointment today. Sinadya niyang ilaan ang araw na ito para kay Nina. Baka may biglang kausap sa pantahan niya. Sigurado namang darating yon para sa party. Knowing how devoted he is to Nina, he'll show up if he can. Sa sinabi nito ay nilukuban siya ng pagkabahala. Paano kung may nangyari pala kay Leo? Hindi kaya may masamang nangyari sa kanya? Bulalas niya. What if he was kidnapped? O baka kaya na aksidente? Dapat siguro itawagan natin ang mga ospital. Di kaya ay ang mga pulis. Hey, calm down. Natatawang sabi ni Winnie sa kanya. I'm sure he's fine. Hintayin na lang natin siya. Kaya lang naman ako nagpunta rito ay baka kung may nabanggit siya sa'yo na pupuntahan niya. I'm sure he'll be here in a little while. Who will be here? Edna breathed a sigh of relief when she heard the familiar voice. Leo, we were worried. Saan ka ba galing? Si Winnie ang sumalubong dito. May inasikaso lang ako. A little emergency. But you certainly didn't think I would miss Nina's party, did you? Ganti nito. Pareho kami ng opinion ni Edna. Kung buhay ka pa ay tiyak na hindi mo palalagpasin ang okasyong ito. Sabi ni Winnie. Oh, such faith in me. Usal ni Leo. Oh sige, paalis na rin ako. See you later. You look terrible. Pahabol pa ni Winnie bago ito lumabas ng silid. Tensyonado ang katahimikang naghari sa pagitan nila ni Leo nang silang dalawa na lamang. Kanina pa niya napansin na kahit nakikipagbiruan ng lalaki, ay halatang may kinikimkim itong kung anong damdamin. May problema ka? Usisa niya nang sa wakas ay gumana ang utak niya.
Why would you think that, Edna? Seryosong balik tanong nito. Kinabahan siya. Para kasing may kakaibang diin ang pagbigkas nito sa pangalan niya. Parang nababalisa ka? Katwiran niya. Don't mind me. Palagi akong nababalisa. Sige, maghahanda pa ako para sa party. Pagkasabi ni Yon ay umalis na ito. I love him. Iyon ang napagtanto niya habang tinatanaw ang paglayo nito. Natumbok niya na iyon ang karagdagang dahilan kung bakit halos ikamatay niya ang hapding dulot ng napipintong paglayo niya sa lugar na yon. Kung ganoon, nangangahulugan na dalawa pa lang nilalang na pinakamamahal niya ang iiwan niya upang hindi na muling balikan kailanman. Huminto sa paglakad si Leo nang nasa dulo na ito ng pasilyo. Nilingon siya nito. Huli na para umiwas siya kaya huling-huli nito ang pagtitig niya rito. Their gaze met from across the corridor and even in the distance. She saw the flicker of some deep emotion in his eyes.